Yan ang tatak Marcos. Bagsak ang, ay mataas ang presyo ng bilihin, bagsak ang popularidad ni Marcos, baon sa utang ang Pilipinas, walang proyekto. Naawa ko yung mga taga, yung mga bumabiyahe ng, yung, may biyahe din ng, yung train, ano ba tawag? PNR. Kasi mga anak ko, dalawa sa anak ko nag-aral sa PUP. Ayun po, may PNR pa dun eh. Galing ka sa ano, marami po mahirap pag taga PUP. Lalo na noong araw, nung pinag-aaral ko yung anak ko, may tuition pa kayo, nak, di ba? Nung nag-aaral kayo? Ay, wala na. Hindi pa kayo pre-education, di ba? Oh. Suing PRR din Philippine Court will result to dismissal because he is immune for prosecution for everything he did during his term in office. Ay, hindi po, ma'am. Hindi po. Habang po siya presidente, bawal mo siyang kasuhan. Hindi po siya immune after. No? Sagutin ko lang kasi $50 yung binigay ni Madam para lang maliwanagan. Yung sinasabi pong immunity, habang presidente ka lang po. Katulad po nito ni BBM. Kaya po siya kampanya ng kampanya ngayon. Bakit? Kasi pag natapos yung termino niya, lahat ng ginagawa niya ngayon, pwede siyang sampahan ng reklamo sa Philippine Court. Hindi siya pwedeng sampahan ng reklamo ngayon. Yun po yung pagkakaiba. Kinakailangan mo muna siyang i-impeach. Pag na-impeach po siya, tsaka lang siya pwedeng sampahan ng normal na kaso. So, ibig sabihin po, Ma'am Margie, pwede na pong sampahan ng kaso si Rodrigo dito. Wala po nagsampa. Ngayon, panahon ni Marcos. Okay? Itatama lang po natin yun. Pag presidente ka, bawal kang sampahan ng normal ng kaso. Ang kaya lang pwedeng isampa sa iyo, impeachment. Para matanggal ka sa pagiging presidente. Para mawala yung immunity mo. Halimbawa po, may mga nakikita po si Marcos, no? May nakikita tayo ngayong mga dapat ikaso kay Marcos. Kung hindi niyo ma-impeach si Marcos, maghihintay kayo hanggang 2028. Tsaka niyo siya sasampahan sa normal na korte. Yan po. Ang immunity po, natatapos po yan. Si Pangulong Duterte po, wala nang immunity ngayon. Kaya dapat nilang kasuhan. Kaya po si French Castro, ang kauna-unahan nagkaso kay Duterte, dinismiss. Siya pa lang po nagkakaso eh. Dinismiss po yung kaso ni French Castro. Naroon po kami. And may pag-asa ba si Pangulong Duterte kahit ganyan yung ICC? Natural. Una, magaling yung abogado natin. Iba po to, yung katwiran po ni BP Sara na 30,000 asan yung pangalan. Hindi po yan for the benefit ng ICC. Hindi po abogado si BP Sara ng tatay niya. Siya lang po yung nagano. Iba po yung legal team. Ito po, sinasabi niya para sa ating mga Pilipino, para maunawaan natin bakit tayo sinasakdal dito sa ICC nang wala namang mga pangalan. Kasi sa atin dito, di ko alam ang batas sa ICC, kung ganyan ang batas nyo, wala kayong karapatan maging international court. Kasi pwede kayo ireklamo na walang pangalan yung biktima. Kalokohan yun. Sa atin kasi, hindi po pwedeng sabihin na 30,000 ang pinatay mo, pero walang pangalan. Hindi po pwede. Okay. Yun po yung una. Di ba? Hindi pa pala yun. Yung katwiran, wala pong kinalaman. Kasi sabi ni Conte, pilosopo, sige, humarap ka sa ICC. Paano siya harap? Ano ang pwede bang humarap doon kahit sino? Yan sinasabi ko eh. ICC yun, usapin to ng Pilipinas. Mga Pilipino nakikipag-usap si BP Sara. Usapin po to sa Pilipinas. Pinauunawa niya sa mga Pilipino na yung binibintang nyo hindi totoo. 30,000, walang 30,000.
punta tayo kay Kaufman. Pasensya na kayo kung medyo naguguluhan kayo. Tatapusin lang natin yung in a positive note. Malaki po ang pag-asa. Una po, yung jurisdiction. Wala naman po talagang jurisdiction ng ICC na sa atin. Ipaglalaban po yan ng abogado ni Tatay Digong. Ikalawa, eto po maganda. Yun pong mag-a-apply po siya ng interim release. Ayan. At ito po, dahil veterano na po si Kaufman, ito po yung tatlong bagay lang para hindi ka bigyan ng interim release. Okay. So, ano po yung tatlong bagay na yan? Una po, yung may risk kang tumakas. Wala pong risk na tumakas si Tatay Digong. Hindi po natin pinag-iusapan na sa Pilipinas po palalayain. Pwede naman po sa ibang bansa. Pwede nga sa Netherlands. Pero malaya siya. Hindi po katulad ngayon na nakadetain. Okay, risk of flight, yung tatakas si Duterte. Ayan. Tapos ikalawa, factor para hindi ka payagan yung risk of interference of witness with the evidence. Yung mananakot ka ng mga witness, wala na pong kapangyarihan si Tatay Digong. Yung anak niya nga, Vice President, supposedly, very, very powerful. Pero tignan niyo naman yung ginawa sa mga tauhan, di ba? Okay. At saka ikatlo, yung risk of continued crimes. Wala na pong power si Tatay Digong para utusan yung mga pulis. Dahil yan pong sinasabi ninyong krimen na ginawa ni Tatay Digong ay sa pamamagitan ng pag-uutos niya sa mga pulis. Paano po magkukontinuous yung sinasabi niyong crime kung wala na pong power si Tatay Digong para mag-utos sa mga pulis? Kaya dahil po, yun lang po ang tatlong kakatwiranan para wag siyang bigyan ng interim release. Sa palagay po natin, malaki po talaga yung tsansa ni Tatay Digong. Bakit po nagbibigay yung ICC? Kasi po matagal po. 10 taon po ang trial. No, 10 taon po umaabot ang trial. Ibig nyo sabihin, ikukulong si Tatay Digong ng 10 taon. Kaya po, malaki po. Pag wala po yung tatlo na yun, wala ka namang, hindi ka naman tatakas. Ikalawa, hindi mo mapapakailaman yung mga witness. At ikatlo, hindi mo makukontinue yung binibintang sa yung crime, pwedeng-pwede po si Tatay Digong na bigyan ng interim release. Ayon po yan sa veteranong abogado niya na si Kaufman. Okay. Kaya may pag-asa po, no? Kaya lang, iba nga hindi pinag-uusapan doon, di ba? Hindi nga pinag-uusapan yung 30,000. Si BP Sara, tayo po kinakausap ni BP Sara, hindi po yung ICC. May abogado tayo sa ICC, pero tayo mga Pilipino, dapat maunawaan natin na yung basehan nila, kaya nila sinasabi ang 30,000. Wala silang basehan, ebento, at sa imbentong kaso na yan, dyan po nakakulong si Tatay Digong. Okay, punta na po tayo sa ating pangalawang parte. Yan po yung tatawagin nating yun na nga. Q&A. Pwede na kayong magbigay ng reaction. Pwede po kayong pakape. At higit sa lahat, pwede po kayong magtanong. Ray Cab, thank you very much sa 5 star. Yan. Tingnan natin to si Ray Cab kung ito po ay ano na. May mga nagpakape pa na hindi natin nabasa. Bradley, thank you very much. Kay Joan Teresa, thank you very much, Joan Teresa. Maraming EJK ang NPA. O, di ba? Bakit NPA? Pwede rin kasuhan ba yan doon? Bit mo kakasuhan doon. Boss, kung yung mentality nila isa lang, damay lahat. Lahat ng nasa bila.
Yun pong katwiran na gano'n, eh. Do'n na masakit, eh, 'di ba? Bakit mo isasampa do'n? Kaya po sinampa diyan at kaya niyo tinanggap 'yan, ICC. Huwag na tayong magbulahan na ICC. Bigla ngayon magbabago kayo. Kaya niyo po tinanggap 'yan dahil malawakan po ang kamatayan, eh. Malawakan ng, pagpatay, eh. Tapos kakatwiranan niyo ngayon na isa lang puwede na. Eh kung isa ba yan, tatanggapin nyo? Halimbawa, pinagbintangan si Rodrigo na nag-murder ng isa. Tatanggapin nyo ba sa ICC yung kaso? Hindi po. Kaya nyo tinanggap yan dahil 30,000. Hindi pwede na hindi representative ang sample size as crime against humanity. Is a systematic risk. The valid sample size is 30,000 is 395 with names and probable cause. Aba, hindi po pwede. Pag-usapin po ng krimen, hindi po yan ayan na naman, hindi ko po matatanggap yan. Ang krimen po ay hindi survey. Hindi ka pwede mag-sampling. Ano yung sasabihin mo? Halimbawa, kung magsasampling tayo, halimbawa, sasabihin natin na grabe ang patayan pag may eleksyon sa Pilipinas. Sinampol nyo ang patuan. Halimbawa, isang probinsya, ang namatay sa ampatuan ilan? 50 something. Tapos, ita-times nyo yun sa lahat ng probinsya. Ganun po ang sampling. Hindi po pwede yan sa actual crime. Kalokohan lang yan. Huwag kayong maniwala dyan sa sampling. Pinauso lang yan nila konti. Hindi nila masagot yung 30,000. Ang crime po, kung ilan yung biktima, yun dapat ang pangalan. Anong sampling? Ano yan? Hindi po yan eleksyon na pwede kayong mag-sampling ng mga halimbawa po yung ampatuan. Lalarawan ninyo gaano kagrabe ang election violence sa Pilipinas. Kinuha nyo yung kaso ng ampatuan. Pwede nyo bang i-times yun? Kung ilan ang probinsya? Hindi ba? Hindi. Pag krimen po, actual dapat. Pag sinabi mo 30,000 yung napatay, mag-produce ka ng 30,000. Hindi po pwedeng, hindi naman research study ang sinasabi nila, eh. Ang sinasabi po nila, may namatay na 30,000. Produce names. Pinauuso lang po yung sampling ni Conti. Si Conti lang po nagsabi niyan. Ngayon lang po ako nakarinig na crime ay, putya, yung milyon-milyon nga yung COVID, eh. Wala pong sampling, eh. Meron ba nagsabi dahil eto napatay sa New York, malamang eto napatay. Hindi po, aktualan po. Milyon yung pinag-uusapan dun, ha. Milyon po ang namatay sa COVID. Hindi po pwedeng sample size yun. Basta mga aktualan, pag sinabi nyo 30,000 na matay, asan yung pangalan? Pag krimen, dapat lahat may ebidensya, lahat may pangalan. Ano pwede pala ebidensya, chismis? Ano yung boss? Research, study, kaya may sample. Opo, hindi po pwede yung sampling nyo. Hindi po pwede yan. Dapat 359 mapatunayan. Di 359 lang yung krimen. Hindi po katanggap-tanggap yan. Wala pong ganyan. Basta crime po, crime. Kung sinabi mong 30,000 na namatay, 30,000 dapat na ma-produce. Nag-usap kami ni Atty. Bingbong sa hotel, yung jurisdiction pa rin pala malakas na laban natin. Saka yung interim release pala sa member state ka lang dapat. Hindi po. Hindi. Ito pagkakaiba, Amik. Ito pagkakaiba. Yun na nga, kung kikilalanin ng ICC yung mga member lang, katwiran lang, yan naman, Amik, katwiran lang yan ni Castro. Katwiran lang yan. Pwede ka namang i-release kung ayaw ka i-release sa interim. Di ba? Ay, sa interim.
Mali. Kung ayaw ka i-release sa non-member, di sa member country ka lang. Pwede ka naman, kaya nga sinabi ko kanina, pwede siyang ma-release kahit sa Netherlands. Basta na-release siya, interim release. Hindi na po natin hinahabol na dito pa. Kasi nga, hindi tayo miyembro. Yun na nga eh. 'Di ba? Kung kinikilala nila na hindi tayo miyembro, bakit nila nililitis? Kaya malaki rin, kaya hinahabol nga ng ICC rin na mapapayag yung Pilipinas na i-release si Duterte para technicality hindi na sila mahabol. Kasi pumayag nga Pilipinas eh. Kasi habulin talaga sila eh. O kung ang katwiran nila, hindi namin pwedeng i-release sa inyo dahil hindi kayo miyembro. Bakit nyo nililitis? Hindi pala miyembro. Di ba? Kaya gustong-gusto nila talaga na kunin na sana ng Pilipinas. Sabi ng Pilipinas, hindi kami makikipagtulungan. Pag palalayain si Duterte, hindi kami makikipagtulungan. Kaya malamang yan, kung i-release man yan, kinakailangan dito sa mga miyembro o malamang sa Netherlands o sa ibang bansa. Wala namang problema doon, basta wag lang nakakulong. 'Di ba? Basta hindi lang siya nakakulong, malaya lang siya. Ang gagawin ni Duterte, interview lang na interview. O mag-lecture lang na mag-lecture. Pinagpipilitan lang ng ICC kaso ni Pirardi kasi highlights para sa ICC ang kaso. Correct. Dahil ang ICC wala nahuhuli. Ang dami nila inisyuhan ng warrant of arrest, wala sila nahuli. O, si Duterte, bagamat hindi superpower yung Pilipinas, si Duterte naman ay sikat. Wala po talang jurisdiction kasi hiningi yung authorization to investigate 2021 na hindi member ang Pilipinas, 2019 pa. Boss Baz, hindi pwedeng yung sampling sa crime kung may lasing na nakapatay habang nagmamaneo. Hindi pwedeng lahat na namatay sa car accident ay cause ay drunk driving. Walang logic yun. Correct, hindi po yan. Hindi po yan sinasampling yung krimen. Si Joma ganun din malaya pero sa Netherlands. Hindi ba pwedeng sampahan ni Inday Sara ang ICC sa illegal na pag-detain nila kay Pirardi? Alam mo, Ma'am Sky Asuri, ang pangunahin po kay Inday, makalaya yung tatay niya. Di ba? Hindi niya po yung mapalaya muna. May mga priority ka eh. Pwede naman yan. Maganda po yan. May magsasampa. Saan mo isasampa? Ang una dapat makalaya si Tatay Digong. Kaya ma-interim release siya, pwede maraming European countries eh. Di ba? Kahit na kung walang tumanggap sa kanya, di sa Netherlands mismo. Walang problema dun. Napatunayan ng PNP mahina sa wala silang basehan at datos sa 30K na walang pangalan. Tapos sasabihin na 60K out of 240 rallies worldwide nung birthday ni Tatay Diggs. Halatang halata naman, Pahardo. Wala naman to. Ang usapin po ngayon, credibility na eh. 'Di ba? Ano yung sinabi ni Marbil? Yung topic natin kagabi. Ano yung sabi ni Marbil? Mukhang lumalala lang naman yung krimen dahil sa mga social media. Dahil sa actual daw, bumababa yung krimen. Ang tanong, Duterte lang ba yung, pro Duterte lang ba yung social media? Bakit social media ang mas pinaniniwalaan kaysa sa mga mainstream media? Ang daming question eh. Inaamin nila na hindi nakatiwa-tiwala yung mainstream media kaya sa social media na. Kasi binabalit, nasa sensationalize daw ng social media. Bakit hindi masalo ng mainstream media? Mas malaki budget nila, mas masikat sila. Kasi nga, wala nang tiwala sa mga binabalita nila. Masikat ba si Maris Umali kaysa kay Maharlika? Malamang.
Hindi, wag na si Maharlika kasi baka masikat si Maharlika sa kanilang lahat eh. Masikat ba si Maris Umali kaysa kay Joy Cruz? Malamang. Masikat si Maris Umali. O pero, sinisigawan si Maris Umali doon. Nakakahiya. Sa Taranta nga, binibidyohan na lang yun. Yun ang hindi ko makuha sa ginawa ni Maris eh. No? Para saan yung pagbibidyo mo sa mga nangangantyaw sa yung OFW? Sinisigawan kang bayaran. Bakit mo sila ibinibidyo? Na tinatakot mo? Utot mo. Hindi, hindi. Lalo na dadagdagan, alam po ninyo, yung mga tao na tataranta na, hindi na sila kampante. Kung ano-ano na lang nagagawa. Para saan yung bakit mo binibidyohan yung mga taong galit sa'yo? Yung mga taong sinasabihan ka ng kung ano-ano. Yeah? Yun po yun. Yun yung nangyayari. At ikatlo, social media ba pro Duterte lahat? Hindi. So hindi rin naniniwala, hindi na rin pinaniniwalaan kahit nasa may mga vlogger pa rin si BBM, hindi rin sila pinaniniwalaan. Kaya nga aminado na nga yung PNP na ang pinaniniwalaan yung mga pro Duterte vloggers pagdating sa iboboto sa mga survey company, ano ba yung mga survey company na yan, di ba? Octa Arts Dancers. Mga dancers lang yan, nag-survey na. Anak, baka hinang-hina na mami mo, hindi pa kumakain. Pakainin mo muna. May dalaw kasi ako rito. Sikat sa pagsisinungaling. Huwag nyo po i-remove. Matatapos din yung BBM, at least lesson learned na tayo. Hindi yan idaan sa interim release kasi ayaw nila pumayag ng gobyerno ni Marcos. Napaliwanag ko na po yan eh. Kung ayaw pong pumayag ni Marcos na dalin dito, mai-interim release din po yan. Hindi po nakabatay na kay Marcos. Hindi po niya saklaw yung ICC. Masisira po yung ICC kasi meron sila, ito yung tatlong bagay para ikaw ay hindi palayain. Wala naman po dun eh. Wala naman siya, hindi naman tatakas si Duterte. Ikalawa, hindi naman niya magagalaw yung mga complainant. Ikatlo, hindi niya maipagpapatuloy yung krimen. Kasi wala na siya sa pwesto eh. Boss, pag na-release si tatay, punta ka dito, puntahan natin siya, dali natin ang paborito niya. Coke Zero. Walang kredibilidad ang mainstream media sa mga tao, kaya nanonood pa rin sa mga vloggers. Kung uuwi si PRD, sana sa Davao ang lapag niya, delikado pag sa Manila. Ako nga, ayoko nga umuwi na si Tatay Digong muna rito. Di ba? Tsaka na pag iba na presidente. Tsaka na pag anak niya na presidente. Kasi, baka magininoy siya. Pero sa isang banda, maganda po sa kanyang kasaysaya. Kaso, magme-mayor pa daw siya, Sir Vasco. Hindi, mananalo siya na mayor. Kaya naman ni Baste. Si Baste nga mayor ngayon. Vice niya si Baste, di ba? O di... Boss Bash, yung Holocaust may mga kalansay at bangkay na nakita sa facility, sa kamilyon na namatay tapos itulad nila sa kaso ni Pirardi. Correct. Fear government, si BBM mo ang walang binatbat sa kabutihan kasi ang alam ano. Salamat po Ma'am Margo, Sub-Saharan Mindanao. Mga Sub-Saharan na to. Wala na. Awanin. Awanin ti sagsao. Agsasao. Barokang ang Ilocano. Anong bertud sa tao ni Tatay Digong? Kahit tanda at mahina na pero parang malaking kawalan siya. Alam niyo po, ngayon lang kasi tayo na nakakita talaga ng presidente na tinupad sa abot ng kanyang kakayahan.
tinupad niya yung mga ipinangako niya, no? Ngayon lang tayo nagkaroon ng presidente na tunay na naglingkod. At higit sa lahat, ngayon lang tayo nagkaroon ng presidente na hindi na pabalitang nagnakaw. Diba? Kaya wala maniwala na si VP Sara magnanakaw. Paulit-ulit. Nung sinimulan nila, eto na lang alam niyo po, ang pagnanakaw kasi, ugali yan eh. No? Kung magnanakaw ka, lahat, ang daming pwedeng sausawan, ang daming taon. Alam niyo po, lahat ng mga bintang nila kay BP Sara, buhat nung nagsimula, nabanata nila, confidential fund. Confidential fund pa rin hanggang ngayon. Kung magnanakaw ka, lahat po ng pondo na dumaan sa'yo, confidential fund, at saka yung mga lantad na pondo. Di ba? Tignan niyo yung mga magnanakaw. Lahat nakasawsaw sila. Ugali po yun yung pagnanakaw eh. Hindi po one-time deal. Pa sa gobyerno ka, one-time man lang ba yun? Hindi po. Lahat yan, meron ka, lahat. Rod and Mochi TV, thank you very much sa 149 pounds. Kaya makikita nyo po si BP Sara. Kung yun at yun pa rin, paikot-ikot lang, 125, confidential fund. Kung magnanakaw si BP Sara, bakit walang nagsasalita na kumatkong siya ron sa mas malaki po yung hindi confidential fund. Yung actual na pondo, bakit wala nagsasabi na kumatkong siya doon? Kasi kaya confidential fund, hindi pwedeng ipaliwanag ni BP Sara. Taliwas po sa gusto yung palabasin nila na bakit hindi nagpapaliwanag si BP Sara. Sila din po magrereklamo pag pinaliwanag ni BP Sara, confidential nga eh. Di ba? Lalo na si Tatay Digong, talagang mga panay pagpatay, pagmumura, yun po yung kinakaso sa kanya. Pero meron ba siyang kaso ng pagnanakaw? Wala.